Magandang umaga sa ating mga kapatid. Maligayang bagong taon sa inyo. It's the first morning devotion. Sa umagang ito ay ang unang morning devotion natin sa bagong taon. Pastor At hagi sa inyo yung devotion yung makikita niyo si Pastor. first. So bago si Pastor Joshua ay mag-share muna ako sa inyo. The prophet is very excited. Ang propeta ay napaka-excited. Today is 2021. Ngayon ay 2021. Happy. Ito ang ating unang morning devotion. Napakasaya ako Later. na narito makikita namin kayo sa lugar na ito. Our prophet Deborah sharing. At maya-maya si Pastor Joshua ay mag-share. Pero ngayon narito si Prophet Deborah sa pag-share sa atin. Into chapter 4. So tayo ay nasa kabanata ng Mahukom, chapter 4. So ito ay napaka-exciting na chapter dahil dito tinatalakay ang tungkol sa isang labanan. At itong labanan na ito ay hindi sila napagod. They are sure win. At sa labanan ito sigurado You lie down and then you can win this battle. kahit na sila ay nakahiga, kaya nilang magtagumpay sa labanan na ito. So habang binabasa ko ang kabanata 4, napakasaya ko. Dahil sa simula ng 2021, tayo ay matagumpay. So this chapter, So ang kabanatang ito para sa akin, as a prophet, bilang isang propeta, 21, ang 2021, starting from victory, simula sa tagumpay, scriptures, tingnan natin ang mga talata sa banal na kasulatan. 3, Tingnan natin ang verse 1 hanggang 3. do they win this battle? Bakit sila nanalo sa labanang ito? To win. Dahil sa gusto ng Panginoon na isang Panginoon na sila manalo. God is waiting for them. Ang Diyos ay hinihintay sila. Wait for them to cry out. Hinihintay ng Diyos na sila tumawag sa Kanya. So ang unang point, Cry out to Him. ang Diyos ay naghihintay lamang na tumawag tayo sa Kanya. Verse 1, nang mamatay si Ehud, ang bayang Israel ay muling gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh. So they continue to worship idols. So patuloy silang sumasamba sa Diyos-Diyosan. Also the book of Judges. Katulad ng chapter 3, dito sa Kabanata 3, Ashura. sila ay sumamba kay Asterat at kay Baal at sila ay nag-asawa sa mga babaeng hintil. All these things. So inisip natin na pag Second, ginagawa natin ang mga ito, hands of David. kaya nga sila na hinayaan ng Panginoon na matalo ng hari ng Kanaan. So sa nakaraang kabanata, Has a distance from them. ang lahat ng nagbibigay ng parusa sa kanila. Verse 2, it said that this is the king of Canaan. So ngayon ito ay isang hari ng Kananeo. They face the oppression from the enemy. So naharap nila ang opresyon, ang pagpapahirap sa kaaway. Mas matindi ang kanilang paghihirap kaysa noong una. Tingnan natin sa verse 3. Siya ay may 900 karwahing bakal at pinagmalupitan niya at inapi ang mga Israelita. Truly, So hindi lamang pinagmalupitan, it's very serious. ngunit inapi niya, kaya nga ito napakaseryoso. Tinotorture niya at wala na silang pag-asa. So, it lasts for 20 years. Sa loob ng 20 taon, Brothers and sisters, ito ang nangyari. Mga kapatid, naisip ba ninyo? it's not 20 months. Hindi lamang 2 araw, 2 buwan, ngunit 20 taon. So God has always been the God of Israel. So meron tayong katanungan, ako ang Diyos ng Israel. Ngunit bakit ganito ang kanilang nararanasan? Kailangan natin magtanong, ano ba ang kanilang ginawa? They have forgotten God. Ang Biblia sinasabi, nakalimutan nila ang kanilang Diyos. Nakalimutan nila ang Diyos. They in this fear and being painful, hopeless. So sila nagkaganon, sila inapi, pinagmalupitan. I have to cry out to my Lord. So dito, naisip nila na sila humingi at dumaing sa kanilang Panginoon. Pagkatapos ng 20 taon, Lord for help. ang mga Israelita ay humingi ng tulong kay Yahweh sa Panginoon. Mga kapatid, sa 20 taon, mga kapatid, ilang 20 taon ba sa ating buhay?
So, natiis nila ito sa 20 taon. They eventually So, pagkatapos pa ng 20 taon, saka sila humingi ng tulong sa Panginoon. Mga mahal kong kapatid, ang taong 2020, the whole world is ang buong mundo great oppression. ay nasa ilalim ng matinding paghihirap. It's like this COVID-19. Katulad nitong COVID-19, The whole earth, tinalo ang buong mundo. the whole world. Ang buong mundo ay napasa ilalim sa COVID-19, kahit na ang Hong Kong, ang pinansyal ay natamaan. At maraming tao na nabubuhay sa takot, nabubuhay na mawala ng pinansyal. The Gentiles, they don't have God, but for us, Ang mga hintil, the Lord God. wala silang Panginoon. But sa atin, sa 2021, meron tayong Panginoon. At tinatawag ko ang aking mga kapatiran online. Start from victory. Bakit ganito? Dahil nagsimula tayo sa tagumpay, ngunit merong critical na key point dito. Cried out to Na ang Panginoon ay naghihintay na humingi tayo ng tulong, tumawag tayo sa Kanya. Ito ang panahon na tayo tumawag, humingi, manalangin sa Panginoon dahil ang panalangin ng matuwid na tao ay may kapangyarihan. no, brothers and sisters. So sila ba'y nanalangin? Pray. Hindi. Then God will give us revelation. So dito, It's a revelation kung tayo ay mananalangin, bibigyan tayo ng Panginoon ng kapayagan. of Israel, which turned them around. So dito, habang sila ay nanalangin, ang buong Israelita ay iniligtas ng Panginoon mula sa depresyon, sa walang pag-asa. Now, let's So hindi lamang ito ang ipinahayag sa atin ng Panginoon. Tingnan natin ang pangalawang puntos, 2021. So we have to rise up. Dapat tayong mag-rise up upang isabuhay itong kapahayagan ng Panginoon. Verse 4, Verse 4 to 10. when they pray, Noong sila'y nanalangin, ano ang nangyari? Verse 4 sinasabi dito, noon ang babaeng propeta na si Deborah, he has several roles. meron siyang mga role dito. Una, siya isang propeta, meron siyang malapit na relasyon sa Panginoon, nasa kanya ang salita ng Panginoon, at sinasabi niya kung ano ang sinasabi ng Panginoon. She's the one with God's revelation. So, siya ang may kapayagan ng Panginoon. The judge of Israel. So, siya ang hukom ng Israel sa panahon nun. Judge at that time. So siya ay isang hukom sa kapanahonan niya. So ang lahat ng mga tao sa Israel, They had energy spills. kung may mga kailangan silang pagpasyahan, Energy spills and made pinupuntahan nila si Deborah. So si Deborah ay nakikinig sa kanila at siya ang nagpapasya sa kanilang mga usapin. So sa panahon na yun, itinayo ng Panginoon itong babaeng si Deborah. Dapat tayo magtanong, Israelites being oppressed for 20 years. noong ang mga Israelita ay pinapahirapan, inapi ng 20 taon, She's the judge. siya ay isang propeta, siya ay isang hukom, The words of siya ay binibigay niya ang sinasabi ng Panginoon sa buong tao. her revelation. Now, do not Ang have kay- revelation to save the whole nation. Ang kanyang kapayagan ay sinasabi niya. I believe it's not Ako'y naniniwala pray. na ang mga Israelita ay Prophet Deborah appeared. nanalangin hanggang sa dumating itong propetang They were so painful. dumating itong propetang si Deborah. Naniniwala ako na And one time, nandun na siya bago pa the nation came down sila tumawag sa Panginoon. So kailan ito na pangyari ang sinasabi ng Panginoon? Nung sila ay tumawag sa Panginoon. Noong ang buong Israelita ay nanalangin at tumawag sa Panginoon. look at the context. Doon lamang dumating ang kapayagan ng Panginoon. Tingnan natin kung ano ang nangyari sa kapayagan ng Panginoon. May isang bagay na ginawa si Deborah sa verse 6, sinabi niya kay Barak. Land of Israel. So sa buong lupain ng Israel, pinili ng Panginoon si Barak na maging pinuno na upang iligtas ang sambahayang Israel. So katulad siya ng tagapagligtas nung si Barak ay dumating, sinabi niya kay Barak,
The Lord, the God of Israel, Si Yahweh ang Diyos ng Israel, pinag-uutos sa iyo. 命令しています。 verse 7. I Verse 7. Sisera, the commander, シセラとさ So, David's army, pangkat ni Sisera, ang pinuno ni Jabin, pagtatagumpayin kita labay sa kanya. So, sinabi ito ni Deborah kay Barak and I'm telling you, na, it's God saying this to you. na sinasabi ko sa iyo na si Yahweh sinasabi niya ito sa iyo. And then he said, I will give him Verse 7, sinabi niya, lalabanan ninyo sa may ilog ng Kison ang pangkat ni Sisera. this true enemy into your hand. At pagtagumpayan mo itong si Sisera, itong malupit na kaaway, Into your hand. at ibibigay ko siya sa iyong mga kamay. Deborah said it. Hindi lamang sa kay Deborah sinabi niya ito. Given this strategy of winning this battle to him. So, ibinigay ng Panginoon ang strategiya upang manalo sa labanang ito at sinabi ng Panginoon kay Barak. Part of verse 6. Sa second part ng verse 6, sa pangalawang part ng verse, You have to leave. so sinabi niya, pumili ka ng 10,000 kawal mula sa lipi ni Naphtali at Zebulon. Bring along this army with you. Isama mo sila sa bundok ng Tabor, itong mga So through hukbo, Deborah, itong mga kawal. So sa pamamagitan ni Deborah, God lead and how many sinabi ng Panginoon sa kanya kung sino ang iyong pipiliin at kung paano. Pumili ka ng 10,000 sa lipi, 5,000 kawal mula sa lipi ni Naphtali at Zebulon, isama sa bundok ng Tabor. I will bring the chariots and troops to Kishon River. So dadalhin mo sila Verse 7. at lalabanan sa ilog ng Kishon. Ito ang sinabi ng Panginoon sa kanila, Win. na itong labanan na ito ay siguradong magtatagumpay ka. And I'm surely give the enemy into your hand. At ibibigay ko ang kaaway sa iyong mga kamay. Deborah said this. Ngunit pagkatapos niya sinabi ito, Let's look at the response. si Barak ba ay naitayo bilang Pangulo? Ano ang tugon ni Barak? Sa verse 8, sumagot si Barak, But it is just pupunta ako kung kasama ka, ngunit kung hindi ka sasama, hindi ako pupunta. then Deborah told him, Kaya nga sinabi ni Deborah, certainly I will go, kung gayon, sasama ako, but ngunit the course you are taking. wala kang makukuhang karangalan. シセラを一人の女の手に奪ってしまったからです。 For the Lord will deliver. Sapagkat si Sisera ay bigay ni Yahweh sa kamay ng isang babae. Then we could see Dito makikita natin Deborah went with Barak na si Deborah ay sumama kay Barak sa Kadesh. in verse 10. Ang unang himala ay nangyari sa verse 10. Zebulun and Naphtali. So si Barak ay tinanawagan sa lipi ni Naphtali at Zebulon at 10,000 kalalakihan ang sumunod sa kanya. This is a miracle. Mga kapatid, ito ay isang himala. Person's being oppressed for 20 years. Ang Has ang chariots. ang buong lipi ay napahirapan ng 20 taon. With the enemy. Ngunit dito sila lalabanan nila. Well, but when the revelation of God comes, Ngunit nung dumating ang kapayagan ng Panginoon at sinabi ng Diyos sa kanya, 10,000 Zebulun magdala ka ng 10,000 kalalakihan mula sa Naphtali at Zebulon. and then 10,000 men. So, nung ginawa ito ni Barak, 10,000 kalalakihan ang sumunod sa kanya, ang himala ay nangyari. Barak Nakita niyo dito, mga kapatid, na ang hiwa, ang kamanghamang gawa ng Panginoon. and let me know I'm So, itong himala ay nangyari upang ipakita na ang Diyos ay kasama nila. down and I will surely win. At, God chosen me. I at- have to be courageous. No, at- no. Okay, Deborah, you go. so, ito ba ang naging reaksyon ni Barak? Siya ay natakot at sinabi niya kailangan sumama ni Deborah. The prophet Deborah, So, makikita natin dito sa pamamagitan ng propetang si Deborah, revelation of salvation. ibinigay ng Panginoon ang kaligtasan, ang panalo na ito sa kanila. At binigyan sila ng strategiya He has
upang manalo, ngunit si Barak sa kanyang takot ay And he laid down himself, and also even laid down gusto niya mag-rely sa iba. his life. So, Brought along with him 10,000 people. He went up to Mount Tabor so and he faced the enemy. dito nanawagan siya sa 10,000 kalalakihan sa kay Naphtali, kay Yahweh, ngunit ano ang resulta? And at the end, Ang karangalan ay hindi binigay sa kanya. he laid down himself. He paid a high price for that. So, nabayaran niya ng mahal ang ito kasi hindi siya nagkaroon ng karangalan. Mga kapatid, sa taon 2021, ng COVID-19 ay napakaseryoso. Ngayon ay nagbabago na ang These changes in this COVID-19 have been all over the world. at may mga pagbabago sa virus na ito at sa buong mundo. Kung walang himala, ang pinansyal na aspeto ay patuloy na magbabagsak. Ngunit ang Diyos, Crying out to him. kung Surely give us this strategy of kung tayo tatawag sa Kanya, ibibigyan tayo ng katagumpayan. should rise up. Mga kapatid, ito ang panahon na dapat tayo ay mag-rise up at kunin ang kapayagan ng Diyos. Dahil sa simula ng 2021, Has already told us we have to praise God for sinabi na ng Panginoon sa atin na dapat manalangin tayo at nakikita tayo ng Panginoon. Puno ng pananampalataya, makikita tayo ng Panginoon. Nakikita tayo ng Panginoon at mangyayari ang mga himala. At sinabi din ito sa atin ni Pastor Anton. At sinabi niya na tinawag ng Diyos ang sisonuan at binigyan ng special na pabor. fasting and prayer. Sa bawat taon, nagkakaroon tayo ng 40 days na panalangin, pag-aayon. No? Save the world. At humingi ng tulong sa Panginoon na iligtas ang Hong Kong, iligtas ang buong mundo. Ito ay mahalagang kapayagan. So, itong 2021, papasok tayo sa pag-aayon at panalangin. Mga kapatid, ito ang panahon na dapat natin kunin itong kapayagan. But he has no part in Pag-aralan natin ang nangyari kay Barak, na wala siyang naging bahagi kung ano man ang nangyaring tagumpay. So ang katagumpayan ay pumanta sa ibang tao. So dapat tayo maging matapang at kunin itong kapayagan ng Panginoon at manalangin at makikita natin ang mga himala na ginagawa ng Panginoon dito sa Hong Kong at sa buong mundo. Pasalamatan natin ang Panginoon na ibibigay ko ang oras na ito kay Pastor Joshua. peace be with you all. Ang kapayapaan ng Panginoon ay mapasa inyo lahat, mga kapatid. Thank you, Pastor Deborah, for Maraming salamat, Pastor Deborah, sa pagbahagi sa atin sa bagong taon. this chapter. Sinabi ko sa kanya na mag-share siya sa kabanatang ito. And I said, you just share a bit. At sinabi ko na mag-share ka lang ng kahit konti. Eventually, she has shared a lot with you. So, sa makatuwid, ang dami niyang ibinagi sa inyo. So, nagpapasalamat ako dahil sa... By taking on Pastor Deborah's anointing, I continue to share with you. So, sa anointing ni Pastor Deborah, ay patuloy kong mag-share sa inyo. So, habang inabasa natin ang aklat ng Malcolm, hindi ito katulad ng dati. So, sa chapter 4, sa umagang ito, 以前読んだ時と Now we see that in Hong Kong and the ngayon nakikita natin kung ano kung sa buong mundo ay ibang-iba sa nakaraan. today is the 1st of January. Ngayong araw ay unang araw ng January 2021. We have to listen. Dapat tayong makinig Telling us kung ano ang sinasabi sa atin ng Panginoon. the beginning of a new year. Simula ng bagong taon, From last year, during the so trumpet, mula sa nakaraang taon sa Feast ng Trumpet, sinasabi natin na ito ay ang bagong simula. So ano ang ating dapat gagawin? we do. Ano ang dapat natin gagawin? When I look at the book of Judges chapter 4, Habang binabasa ko, tinitingnan ang aklat ng Judges chapter 4. we have to Ang pamagat ay
move up, dapat tayong magpatuloy, down. patuloy sa pagkakbang pasulong, hindi patalikod. It's not that we follow the world's tradition. Hindi na sinusunod natin ang tradisyon ng mundo 순간 채택되나요? upang We have to say, sumulong. we have to move Ngunit dapat nating sabihin na together with God. patuloy tayong maglakad pasulong kasama ang Panginoon at hindi sundin ang mundo. Freedom. Hindi natin sundin kung ano yung mga kalayaan. This chapter, So sa kabanatang ito, God's been working. sinasabi sa atin na ang Diyos ay gumagawa sa atin at nakikita niya tayo. Ang tao ay mayroong kalayaan. But for man's freedom, they have to pay the price. Ngunit sa kalayaan ng tao, kailangan nilang magbayad ng malaking presyo. Freedom Ang kalayaan ay napakahalaga sa atin. ならないこともあります。 but God is most important. Ngunit ang Panginoon ay mas importante. Ito ay critical. It's precious, but it's not critical. So, ang kalayaan ay precious, ay mahalaga, ngunit hindi ito ganong kahalaga sa Panginoon. Mas mahalaga ang Diyos. Tingnan natin ang chapter 4. Paul and chapter 5 also talk about Deborah. Chapter 4 and chapter 5 ay tinatakay dito patungkol kay Deborah. Ngunit ang ating focus ngayon ay hindi si Deborah. Ngunit ang ating focus ngayon dito ay kay Jael. Because the climax of this chapter Dahil sa ang climax ng kabanatang ito, ang details, pinakapangyayari ay doon sa ginawa ni Jael. verse 1 to 3. Verse 1 to 3 ay ang unang talata. So God deal with people's rebellion. So dito din ang Panginoon ay nagdidil sa sa mga pagrebelde ng tao. Israelites did evil in his So dito sa verse 1, muling gumawa ng kasamaan ang mga Israelita labang kay Yahweh. hands of the king of Canaan. Kaya nga sila ibinigay sa isang hari ng Kananeo na ang pangalan ay Jabin. Why the Israelites oppressed by the Gentiles? Bakit ang mga Israelita ay ninaapi at pinagmulipitan ng mga hintil Against God. na hari ng Kananeo na si Jabin? Dahil sila ay nagrebelde sa Panginoon. Deals with Kaya nga sinabi ko sa unang na talata, sinasabi dito na ang Panginoon ay dinidil niya ang mga nagre-rebelde sa Kanya. Sisera. So ang hari ng Israelites. ang Kananeo ay si Sisera. They have been oppressed for 20 years. So sila ay pinagmamalupitan at pinaapi sa loob ng 20 taon. So there are three So kung titingnan natin ang verse 3 and 4, 22 is so 4 to 22 ay ang pangalawang talata. 23 to 24 is the third paragraph. So ang 23 at 24 ay ang tatlong talata. God can use Verse 4 to 22, pwedeng gamitin ng Panginoon ng kahit na sino. or God can use someone who's not related. Pwedeng gamitin ng Panginoon ang isang tao na walang kahit na ang mga taong hintil. One that the Israelites see as unclean. So siya ay isang tao na nakikita ng mga Israelita na hindi malinis. So ito ang focus natin. So kung titingnan ko ang verse 23 to 24, The enemies have been defeated. so ginawa na sila ay magtagumpay ng Diyos na magtagumpay. Kay So the Israelites ang mga Israelita ay naging malakas at natalo nila si Jabin, ang hari ng Kananeo. how can the Israelites subdue Jacob? Paano nila napagtagumpayan si Jabin? Busan nila itong natalo dahil sa Panginoon. Verse 23. On that day, God Verse 23, ng araw na yun, pinagtagumpayan ng Diyos ang bayang Israel laban kay Jabin, ang hari ng Kananeo. harder. Jacob, So patuloy nila itong ginipit hanggang sa lubusang matalo. this is the work of God. So ito ay ang gawa ng Diyos. So I talk about first
first and the last verse. So, tinakay natin ang una at ang last na verse. So, ito simple lamang. Tells us how God reigned. At sinasabi sa atin dito kung paano Diyos naghari at kung paano siya gumagawa. At sa gitna niyon ay merong malaking talata. At ito ay tinatalakay ang buong pangyayari. It's the beginning. Verse 1 to 3 ay simula ng pangyayaring ito. Dahil ang Israelita ay gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon. Kaya nga itinayo ng Panginoon ang kaaway at ibinigay sila sa kamay ng kaaway. Salvation of God. At sa gitna noon ay tinatalakay kung paano sila niligtas ng Panginoon. Ginamit ng Panginoon ang tao. At sa huling bahagi ng talata ay tinatalakay ang paghari ng Panginoon. Ano ang resulta? Ano ang konklusyon dito? The conclusion is God, Ang konklusyon ay Israelites, ang raised up. ang ginawa ng binigyan kaya ng Israelita laban sa kanilang kaaway, binigyan sila ng kapangyarihan. So ang critical na punto dito Look at the middle paragraph in detail. nasa Panginoon. Tingnan natin sa gitnang pangungusap What's the focus here? kung ano ang focus dito. 重点が置かれてるでしょうか。 There are two focus here. So may dalawang focus dito. It's man's obedience. Ito ay ang pagsunod ng tao, ang hindi niya pagsunod. That's to say, man has Ibig freedom. You need to sabihin, ito kailangan mo magbayad ng presyo. start from verse 4. Simula sa verse 4. 4節 Now Deborah, a prophet, Ngayon, may babaeng propeta na si Deborah, asawa ni Lapidot, nagsisilbing hukom sa panahon na yon. she held court under the palm of Deborah. Siya ay And then for chapter 3, it mentioned the three judges. nung chapter 3, i-mention ang tatlong hukom. At siya, ngunit pagpunta natin sa chapter 4, Deborah, merong itong isang babae na naging hukom. Si Deborah, Israelites being oppressed for 20 nung ang Israelita ay pinagmamulupitan at inapi sa loob ng 20 taon. they eventually cried out to God. 20 taon kaya sila humingi ng tulong kay Yahweh. A prophet called Deborah Na ito, merong siya ay hukom sa panahon na yun. But we see that this judge has no military power. Nakikita natin na itong hukom na ito ay walang sundalo, walang hukbo, walang politikal na kapangyarihan. Leader of Christianity. Siya ang pangulo ng Christianity. But Nire-represent siya ang Panginoon. military. So ngunit wala siyang sandataan, wala siyang wala siyang masundalo. It talks about So sa chapter 3, so sinabi doon na ang mga hukom na si Othniel, si Shamgar, si Ehud. take over. So meron silang political na power, meron silang mga sundalo, Deborah, meron silang kapangyarihan. she hasn't got any army. Ngunit dito makikita natin si Deborah, wala siyang mga soldado, wala siyang kawal. Prophetess. Siya ay isang babae, siya ay isang propeta. But she is a prophet. Ngunit siya ay isang propeta. God. Meron siyang salita ng Panginoon, nasa kanya ang salita ng Panginoon. So ito ay simula ng bagong era. God still works wonders. Ang Panginoon ay patuloy na gumagawa ng mga himala. Ang Panginoon ay kasama nila. But on the other hand, Ngunit sa isang banda, freedom has limited. nilimitahan iyon ng ang gawa ng Panginoon ay limitahan ng kalayaan ng tao. Only raise up Deborah. Then we At si Deborah lamang ang pwedeng itatag ng Panginoon. Maring tanong natin, bakit? Ang sagot ay, no one's being, dahil no one rise up. walang isa, Judges, because it's a lot of hard work. walang maging hukom dahil sa As judges, napakahirap na maging hukom. be made accountable to God. It's never easy. Ngunit dahil bilang isang hukom ay kailangan nilang managot sa Panginoon. So hindi naging madali. Here we can see that there is no man being
So dito, makikita natin na walang mga lalaki na itinayo dahil walang gustong tumayo at tumukon. Kaya nga pumili ang Panginoon ng itong isang propetang babae na pangalan Deborah. The meaning of Ang ibig sabihin ng Deborah ay デボラという work really hard. 8 Wo- Diligent bee. 働 B, bubuyog. Napakasipag na bubuyog. 8ってことですね8 She's willing. Siya ay willing, nais niyang gumawa. デボラは Gusto niyang gumawa. She's also under oppression, but she's willing to rise up. この Nakahirapan, willing siya mag-rise up. Ngunit wala siyang sundalo, wala siyang hukbo. 成し遂げたいと思って立ち上がりました So this is So itang bagay na dapat nating isipin ito. God can use anyone. Pwedeng gamitin ng Diyos ang kahit sino man. See that God was using a woman. Kita natin dito na gumagamit ang Diyos ng isang babae. Siya ay willing, kaya siya ay tinayo ng Panginoon. She held, verse 5, Verse 5, held court at that time. so siya ay nagpapasya, nagbibigay ng pasya sa kanilang mga usapin sa panahon na yun. Men are not willing to rise up. So sa panahon na yun na walang lalaki na nais na mag-rise up dahil mayroon silang sariling makalayaan. Save the nation Nais na iligtas ng Panginoon ang bansa. to raise up. Ngunit hindi gusto ng mga tao na sila itaas ng Panginoon. To be used. Kaya nga pumili ang Panginoon ng isa na willing magpagamit. Makikita natin dito na si Barak ay meron siyang hukbo, meron siyang kapangyarihan デボラがそのバラクを呼び sundalo at pinatawag siya ni Deborah. You know, there is condition for Barak, Alam natin na merong kondisyon dito kay Deborah. Barak na makinig sa pagtawag ni Deborah ng propeta. Barak say to Deborah, Sinabi ni Barak kay Deborah, verse 8, aalis lang ako, pupunta lang ako kung kasama ka, kung hindi ka kasama, hindi ako pupunta. Ito ang tugon ni Barak. see that the people did as they saw fit So makikita natin na gusto lang gawin ng tao ang nais nila. or to be destroyed. Ngayon, makikita, alam natin na masisira na ang buong bansa. Ngunit sinabi ni Barak dito ang kanyang kondisyon, pupunta lang ako kung sasama ako, kung hindi ka sama, hindi ako pupunta. Bakit niya sinabi ito? Barak felt that Naramdaman ni Barak na kailangan niya ng Diyos. he's not willing. Ngunit hindi siya willing. 彼は従いた So いという心を持っていませ he ん needed God. He said, oh, So, kailangan niya ang Panginoon at sinabi niya, oh sige, pupunta ako. didn't say this. Grab hold of Deborah. で Because Deborah, you had God. Ngunit may pag-alinlangan siya, kaya niya sinabi na dapat sumama si Deborah. Praise God. So makikita natin dito na pinalitan niya ang Panginoon sa kay Deborah. Kailangan niya ng kasama. Maaring siya ay low ang kanyang self-esteem, wala siyang pananampalataya, or ginamit niya lang ang kanyang kalayaan upang pumili. Sinabi niya na, kung hindi ka pupunta, hindi ako pupunta. If I say to my worship team, Kung sasabihin ko sa aking worship team, you worship, at sabihin ko na, okay, Grace, sige, magsamba ka, she say, Pastor, if you don't tumugtog ka ng piano. play, 私の先生 what At, should I do? at kung sasabihin ni Grace na, Pastor, kung hindi ka magtutugtog ng piano, hindi din ako tutugtog. So ano aking dapat gagawin? Kasi hindi ko alam kung paano magtumugtog ng piano. Said, okay, I will go Ngunit sinabi ni Deborah dito na, sige, sasamahan kita. on my portion. Kahit Didn't reinforce. kahit hindi ito ang aking bahagi, wala akong kaalam-alam sa mga hukbo. Lose your glory. At sinabi niya dito na, Barak, kailangan mo bayaran ito. Winning Wala kang makukuhang woman. karangalan sapagkat ibibigay ni Yahweh sa kamay ng isang babae. So ito ang focus dito. Papatuloy tayo. 前にしていきましょう So the
description of this battle is not to describe So Sarah kung paano ang nangyari ang labanan ito ay kung paano si Sisera lumaban kay Barak, kung paano ang naging labanan nila. Hindi ito naitala. Hindi ganito ang mga pangyari dito. verse 15. Verse 15. At Barak's advance, Nang sumalakay sina Barak, nilito ni Yahweh sina Sisera, nagkanya-kanyang takbuhan ang makawal nito. Si Sisera naman ay bumaba sa kanyang karwahe at patakbong tumakas. so it's only with one verse, So isang verse lamang sinabi the battle. kung ano ang naging labanan. 戦になったから書かれてるんです。たった一節しか書かれていません。 The Lord routed Sisera and all his chariots and army by the sword. So nilito ni Yahweh sina Sisera at ang kanyang mga kawal at sila ay nagtakbuhan. Describe the So isang verse lamang sinabi tungkol sa kanilang paglalaban. down from his chariot and fled on foot. Ngunit dito sinabi na si Sisera ay bumaba sa kanyang karwahe at patakbong tumakas. Verse 17. Fled on foot. So si Sisera ay tumakas, People been killed. patakbong tumakas. So maraming taong namatay. So Barak, Dito si Barak, many people, maraming tao siyang napatay sa pamamagitan ng espada at walang isang natira. whole troops Ha? been killed. At But Sisera, he fled on foot. ngunit si Sisera ay nakatakas, bumaba sa kanyang karwahe at patakbong nakatakas. They were on horses or chariots. Ang iba ay hindi bumaba sa kanilang mga karwahe, sa kanilang mga kabayo. Ngunit si Sisera ay nakatakas, patakbong tumatakas. And not capture him. So hindi siya nahuli ni Barak. So he alone, without anyone, So siya lamang at walang isang sumunod sa kanya. できませんでした。 and then he fled. Siya'y tumakas at patakbong tumakas. Only one, Sisera, fled. だけが At siya lamang, si Sisera lamang ang nakatakas. And then he runs to At the Canaanite, siya ay nagtago to the eastern tribe. sa この妻のヤエルの手元に逃げたところです。 And this man married the wife siya ay nakatakas at nagtago sa tuldan ni Jael na asawa ni for Jael, Sineyong si Heber. is from the eastern tribe. So si Heber ay sa Eastern tribe. この部族から来たものです。 Sisera is also the Canaanite So si Sisera ay isang Kananeo. tribe. So sila ay tribo. Verse 17, basahin natin. Himself, So family, because si Sisera ay having good nagtago sa tulda ng pamilyang ito dahil sa magkaibigan si Haring Jabin at Hasor at sa bahayan ni Eser. So siya ay nahiga at nakatulog. So Jael went to Sisera, So si Jael ay lumapit kay Sisera. and they pressed this tent. Verse 21, Verse 21. Jael picked up a tent peg. Si Jael ay kumuha ng maso at tulos ng tulda She drove the peg through the at dahan-dahan siyang lumapit kay Sisera at pinukpok ang tulos sa noo nito hanggang sa bumaon ang lupa. Sa gayon namatay si Sisera. So itong babaeng si Jael, Canaanite na babae, ay pinatay si Sisera. Ito ang main point, ito ang climax. Jael. Bakit si Sisera ay namatay sa kamay ni Jael at hindi sa kamay ni Barak? The guard who told him Ito that glory will not be in your head. ang Diyos ang siyang nagsabi nito na ang kanyang karangalan ay hindi pupunta sa kanya kundi sa isang babae. The whole of Israel So makikita natin dito willing to rise up. sa buong Israel walang lalaki na nais na tumayo upang maginukom, kaya nga pumili ang Diyos ng isang babae, pinili niya ang isang babae na si Deborah at kaya nga pinili din ang babaeng si Jael. To become
a person, Kaya nga dapat tayong maging isang なので私たちは tao na even though Jael is a Canaanite, カナン人です his name nagre-respond so lumakad. Kahit na si JL isang Kananea, ang kanyang pangalan ibig sabihin ay wild goat. the special feature of this goat is to walk upward. So ang special nga nakatangian ng kambing na ito ay go upward, yung pataas siya. Umakyat siya sa mga matataas na mga bangil na bundok. So itong kambing na ito ay gustong pumunta doon sa mga matataas na lugar. Ito ang katangian. Ito ang ibig sabihin ng kanyang pangalan. So during JL, wild goat. when the northern and So- southern kingdom is So sa panahon na yon, ang northern at ang southern na karian ay nahati they have freedom to choose, na meron silang kalayaan upang pumili. but they need to pay a price. Ngunit kailangan nilang magbayad ng malaking halaga para sa kanyang kalayaan. Ang pinakaimportanting bagay ay piliin natin ang Panginoon. Use anyone. At pwedeng gamitin ang Panginoon kahit sino. Pay the price. The man is not willing to do it. Ang mga tao, mga lalaki ay hindi willing na gawin yun, kaya tinaas ng Panginoon ng isang babae. 立ち上がらなかったら No one Israelite is worthy of this glory. So wala sino man sa mga lalaking Israelita ay nababagay sa karangalan na ito. Pinili niya ang isang babaeng hintil, kahit na isang babae. Special feature. Makikita natin dito ang espesyal na katangian ng babaeng ito. Na may katangian siya na willing siya na mag-move forward Canaanite. That she's standing kahit na siya ay isang Kananeo, isang hintil, ngunit siya ay nakatayo sa side ng Panginoon. becomes the hero At siya ay naging of Israel. Receive. siya ay naging bayani sa Israel. Siya ay nakatanggap ng karangalan. At that time when the Sa north, panahong yon, the southern, ang northern at ang southern na karian ng Israel ay nahati. so that is after King Solomon. So ito ay matapos na si Haring Solomon, Solomon put in pagkatapos ng paghari ni Haring Solomon, kaya hindi si Haring Solomon na でこの hindi niya kayang pangunahan sila. So kaya nga kinuha ng Panginoon ito kung ano ang kanilang mga ginawa dito. the Israelites, which country should they go to? So ang mga Israelita, saan bansa ba sila pupunta? So Jeroboam, King Jeroboam asked So si Haring to the northern Jeroboam, sinabi sa mga tao na pupunta kayo sa Northern Kingdom. to golden house. Dahil gumawa siya ng gintong baka para upang sambahin. At sa southern naman na bahagi, merong isang malupit na hari. He's so cruel. He tortured people. So pinagmumulipatan niya ang mga tao. So under his power, So a lot of hardship. sa ilalim ng kanyang pamumuno, maraming mga paghihirap ang mga tao. So sino ang kanilang pipiliin sa panahong iyon? This chapter is So sa kabanatang ito, not ito ang nangyari sa mga Israelita. Southern Kingdom. Wala silang pagpipilian sa Northern Kingdom o Southern Kingdom, kundi piliin ang Panginoon na patuloy na mag-move up, To walk forward. na patuloy na mag-move forward at paglingkuran ang Panginoon, sundin ang Panginoon. And God can use anyone. At pwedeng gamitin ang Panginoon ng kahit na sino. When God cannot choose anyone, Kung walang mapipili ang Diyos, God will raise up the Gentiles. gagamitin ng Panginoon ang mga hintil God will surely be accomplished. upang ang kanyang puso, ang kanyang kalooban ay mapangyari. The people of God, Bilang mga tao ng Panginoon sa bagong taon, we have to be determined. kailangan na tayong maging determinado God, I have to move up. na sabihin natin sa Panginoon, "Oh Lord, kailangan kong mag-move forward, move up, go up." Kahit na ako'y isang ordinaryong tao, katulad ni Jael, siya isang ordinaryong tao. Go up. At sabihin natin sa Panginoon na willing ako mag-go up at willing akong sumunod, willing ako manampalataya, willing ako mag-go up at gagamitin ka ng Panginoon. Because God can use Dahil pwedeng gamitin ng Diyos ang kahit na sino, or even kahit na ang babae, kahit na matanda, kahit na bata.
God can use them. Pwedeng silang gamitin ng Panginoon. So sa bagong taon, tulungan nawa tayo ng Panginoon. When we're willing to be used by God, Kung willing tayo na magamit ng Panginoon, gagamitin ka ng Panginoon sa malakas na paggamit. Gagamitin ka ng Panginoon as a judge, bilang hukom sa in your marketplace, bilang yung Pangulo sa iyong pamilya, sa iyong marketplace, sa lugar na kung saan ka nanirahan. Itataas ka ng Panginoon upang magiging tagapagligtas. Mga kapatid, dapat tayong mag-rise up upang baguhin itong mundo. Itong mundo ay nalulugmok sa pagkabagsak. Ngunit sa mga pangyayaring ito, sa bagong taon, dapat nating sabihin sa Panginoon na, Panginoon, nais ko, itayo mo ako, itaas mo ako. Hindi ako lulugmok pababa. At dapat ko babaguhin ang mundo ito. At ang pangyaring kalooban, pagpalainawa kayo ng Panginoon. Happy New Year.